Ang Jurassic World movie series mula Jurassic World 2015, Jurassic World Fallen Kingdom 2018 at Jurassic World Dominion 2022 ang mapapanood yung mga astig na Tagalog recap sa video na ito mga Juan. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating mga palabas. Ang mag-asawang sina Scott at Karen ay tinulungang ihanda at ihatid ang mga anak nilang sina Zack at Gray para sa kanilang ilang araw na bakasyon sa Isla Nublar. Pagdating ni Zack sa island ay sinalubong sila ng assistant ng tiyahin nila na si Zora at pumunta ang magkapatid sa Jurassic World theme park. Ilang saglit ay binigyan ni Zora ang magkapatid ng VIP access bracelet mula sa tiyahin nila upang hindi na nila kailangang maghintay sa mga pila sa pagpunta sa iba't ibang atraksyon ng Jurassic World. Samantala ang tiyahin ni Zack na si Claire na ang operations manager ng theme park ay nilibot ang mga investors nila sa kanilang dinosaur research laboratory. Pinaliwanag ng manager na dahil nais ng mga tao ng mas malalaki at mas nakakatakot na mga dinosaur ay taon-taon sila lumilikha ng bagong uri ng mga ito mula sa nadidiskubre nilang mga fossil. Kasama si Dr. Wu ay pinaliwanag ni Claire ang unang modified hybrid dinosaur nila na ang Indominus Rex o ang I-Rex na may taas na 50 feet kapag lumaki ng husto at malamang ay dadayuhin ng napakaraming tao sa oras na malantad na nila ito sa publiko. Hindi nagtagal ay kinamusta sina Gray at Zack ng kanilang tiyahin at binigyan niya sila ng budget para sa pagkain nila. Pero sinabihan ni Claire ang mga pamangkin na dahil sobrang abala siya sa trabaho ay ang assistant muna niya ang sasama sa kanila sa buong theme park. Samantala sa kabilang parte ng Isla Nublar ay makikita ang ex-boyfriend ni Claire na si Owen Grady na sina Sonny ang mga alaga niyang Velociraptor na sumunod sa mga utos niya. Ang katrabaho ni Owen na si Barry ay binati siya sa matagumpay na paggabay niya sa mga raptor. Ngunit si Vic Haskins na ang leader ng Indian Security Division ay dahil nalaman na nauutusan ni Owen ang mga raptor ay minungkahi nito sa lalaki na maaari nilang gamitin ang mga dinosaur niya sa mga operasyon nila. Mariin na tumanggi naman si Owen kay Haskins dahil sobrang mababangis na hayop ang mga raptors. Kalaunan ay aksidenteng nahulog ang isang lalaking empleyado sa gitna ng cage at nagmadaling hinarang ni Owen ang mga Velociraptor upang mahila pabalik ni Barry ang lalaki sa loob. Pagkatapos ay mabilis na pumasok si Owen sa gate bago ito may sarado ng kaibigan niya at napansing bagong empleyado pala roon ang binata. Sa sunod na eksena ang magkapatid ay kumuha ng mga litrato ng mga maaamong herbivore dinosaur pero agad na naisipan ng binatilyo na iwan nilang dalawa sa lugar si Zora. Pagkatapos ay nanood sila ng pagpapakain ng isang Tyrannosaurus Rex o ng T-Rex na si Rexy. Sa kasalukuyan na yon ay pumunta si Claire sa control room ng Jurassic World at ni-report sa kanya ng mga empleyado ng departamento na sina Lowery at Vivian ang ilang sitwasyon sa iba't ibang parte ng theme park. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa may-ari ng Jurassic World na si Simon Masroni at pumunta sila sa pinakamalaking cage nila na ang Paddock 11 upang makita at makamusta ni Simon ang bago niyang dinosaur na ang Indominus Rex o ang I-Rex. Labis na namangha si Simon sa Indominus pero dahil nangangamba siyang posibleng makatakas sa Paddock 11 ang dinosaur ay sinabihan niya si Claire na papuntahin roon si Owen Grady upang inspeksyonin ang cage. Samantala si Zack at Gray ay nanood ng pagpapakain sa dagat ng dambuhalang dinosaur na ang Mosasaurus at biglang bumaba ang kanilang mga upuan upang makita nila sa ilalim ng karagatan ang napakalaking dinosaur. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya ay pinuntahan ni Claire si Owen sa trailer van nito at mula sa utos ni Masroni ay pinakiusapan niya ang lalaki na i-check ang cage ng Indominus Rex. Bagaman nagkaroon silang dalawa ng pagtatalo mula sa huling date nila ay pumayag na rin si Owen sa babae. Kalaunan pagdating nila sa Paddock 11 ay pinaliwanag ni Claire na galing sa T-Rex ang lahi ng Indominus Rex ngunit hindi niya alam kung saang lahi pa ito hinalo. Subalit nang papakainin na nila ang Indominus Rex ay hindi na ito ma-detect ng system nila sa loob ng kulungan at napansin ni Owen ang malalaking kalmot sa pader. Naisip ni Claire na nakatakas sa Paddock 11 ang dinosaur at agad na sinabihan niya sina Lowery at Vivian na hanapin ang I-Rex mula sa tracking device nito sa katawan. Pero napansin ni Lowery sa system na nasa loob pa rin ang kulungan ng Indominus at nakita niya sa screen na iniimbestigahan ni Owen at ng dalawa pang empleyado ang mga kalmot sa pader. Nang sinabihan ni Vivian sina Owen na nasa cage ang Indominus ay agad na tumakbo sila palayo ngunit mabilis na nakuha ng nilalang ang isang empleyado at nilamon ito. Ang isang empleyado naman at si Owen ay nagawang makalabas ng Paddock 11 subalit malakas na winasak ng dambuhalang I-Rex ang konkretong gate.
Nagtago sa ilalim ng isang sasakyan si Owen at binuhos niya sa katawan ang gas nito habang ang empleyado ay natagpuan ng Indominus Rex na nagtatago sa kabilang truck at agad na kinain siya. Pero hindi napansin si Owen ng nilalang sa ilalim ng van at naglakad ito palayo ng Paddock 11. Samantala sina Claire at Masrani ay pinag-utos sa Asset Containment Unit o sa ACU na pigilan at hulihin ang Indominus Rex gamit lang ang mga di nakakamatay na mga sandata nila dahil napakalaki ng nagastos ng may-ari sa nilalang. Pero ilang saglit ay pumunta sa control room si Owen, inis na nasabi niya kina Claire na dahil sa talino ng I-Rex ay nagkunwari itong nakatakas sa cage upang makalaya roon at malaking pagkakamali ang paglikha nila rito. Maya-maya ay napansin ng ACU na tinanggal ng Indominus ang tracking device nito sa katawan at nag-camouflage sa mga puno ang dambuhalang dinosaur bago nito mabilis na inatake ang mga miyembro ng grupo. Subalit gamit lang ang mga stun stick ng mga ACU agents ay walang kahirap-hirap na natapos sila ng Indominus Rex hanggang sa malamon ng nilalang ang karamihan sa kanila. Nasabi naman ni Owen kina Masrani at Claire na dahil pinalaki nila sa cage ang I-Rex ay tatapusin ng nilalang ang lahat ng makita nito sa daan ngayong malaya na ito. Minungkahi niya sa dalawa na palikasin ang mga tao sa theme park at tapusin ang Indominus Rex gamit ang mga baril nila. Ngunit tumanggi si Claire sa kanya dahil maaaring hindi na sila magbukas muli at madamay pa sa operasyon ang karamihan sa mga empleyado at inis na umalis si Owen sa control room. Pagkatapos ay pinag-utos ng manager na papasukin ang lahat sa loob ng Jurassic World upang mailayo sila sa panganib. Ilang saglit ay pumunta si Masrani sa research laboratory at sinabihan niya si Dr. Wu na ipapasarado na ng mga opisyal ng kumpanya ang Jurassic World at kukumpiskahin nila ang lahat ng nagawa ng doktor sa pasilidad. Ngunit kinasama yun ng loob ni Wu dahil napakaganda ng mga nagawa nila sa laboratory at nasabing si Masrani ang dapat nasisihin sa nangyari dahil siya ang nag-request sa kanila na gawing mas mababangis ang mga dinosaur sa park. Samantala sina Gray at Zack ay sumakay ng isang gyrosphere ngunit huli na nang nalaman ng operator na pinapasarado na yon ng control room at pinabalik nito sa loob ang lahat ng tao. Ilang saglit nang nalaman ni Claire kay Zora na tumakas sa kanya ang magkapatid ay agad na tinawagan ng babae si Zack ngunit dahil sa hina ng signal sa loob ng gyrosphere ay hindi siya marinig ng binatilyo. Kahit naman sinabihan ng magkapatid ng system na bumalik na ng resort ay naglibot pa rin sila sa paligid at pumunta pa sa pinagbabawal na lugar kung saan sila nakakita ng mga Ankylosaurus. Samantala sa tulong ni Lowery ay nalaman ni Claire ang lokasyon ni Zack at agad na pinakiusapan ng babae ang mga security na kunin sa lugar ang mga pamangkin niya ngunit hindi nila magawa dahil sa dami ng mga taong pinapabalik ng mga ito sa loob ng resort. Kaya't nagmadaling pinakiusapan ni Claire si Owen na hanapin at kunin ang mga pamangkin niya. Maya-maya si Haskins ay pinapunta sa Isla Nublar ang napakaraming mga Indian security agents niya. Sa kasalukuyan na yun habang nasa restricted area pa rin ang magkapatid ay biglang sinipa ng I-Rex ang sinasakyan nilang gyrosphere at malakas na nahampas pa ng buntot ng Ankylosaurus ang sasakyan. Pagkatapos ay nakita ni Zack kung paano tapusin ng Indominus ang Ankylosaurus subalit agad na kinagat nito ang gyrosphere at hinampas sa sahig. Pero agad na bumaba sa sasakyan ng magkapatid at tumalon sa kalapit na falls upang tuluyang makatakas sila sa dambuhalang dinosaur. Maya-maya sa paglalakad ni Zack at Gray sa kagubatan ay nakita nila ang lumang Jurassic Park building na nababalot na ng mga halaman at mga sanga ng gubat. Sa kasalukuyan na iyon ay napansin ni Masrani kasama sina Lowery na papunta sa theme park ang I-Rex dahil nasesense nito ang radiation ng libu-libong tao roon. Ilang saglit ay pumunta si Haskins sa control room at minungkahi kay Masrani na gamitin nila ang mga Velociraptor upang tugisin ang Indominus. Pero tumanggi ang may-ari at naisipang sumakay ng helicopter kasama ang mga ACU agents dala ang machine gun nila upang tapusin ang nilalang. Samantala sina Owen at Claire ay nakita sa kapatagan ng isang Apatosaurus na nag-aagaw buhay dahil sa pag-atake rito ng I-Rex. Subalit nakakita pa sila ng mas maraming Apatosaurus na tinapos rin ng I-Rex at na-realize ni Owen na hindi sila kinain ng Indominus kundi pinatay lang bilang libangan. Kalaunan ay natagpuan nila ang wasak na gyrosphere ng magkapatid at agad na napansin ng lalaki na nakatakas ang mga bata at tumalon sa kalapit na falls. Maya-maya si Zack ay nagawang maayos ang lumang truck ng Jurassic Park at sinakyan nila ito paalis ng lugar ngunit huli na nang nakarating roon sina Owen at Claire. Ilang saglit ay biglang inatake sina Owen ng Indominus Rex mula sa loob ng lumang park at agad na tumakbo sila palabas ng gusali. Kalaunan ang I-Rex ay sinimulang pumunta sa aviary kung saan nakakulong ang mga Pteranodon at sina Masrani ay agad na pinagbabaril ang nilalang ng machine gun ngunit mabilis na nakapasok na ito sa aviary. Pagkatapos ay lumabas sa butas ang mga Pteranodon at inatake ang helicopter ni Masrani pati na ang dalawang ACU agents ng aircraft na kinabagsak ng sasakyan nila sa loob ng kulungan.
Hindi nagtagal ay nakarating sa Jurassic World Theme Park ang malaking grupo ng mga Pteranodon at mabilis na inatake ng mga ito ang ilang mga sibilyan sa daan pati na ang mga establishmento sa buong paligid. Sa kasalukuyan na yon ay sinabihan ni Haskins ang mga empleyado sa control room na mula sa utos ng mga opisyal ng kumpanya ay sila na ng mga tauhan niya ang mamamahala sa Jurassic World matapos na mamatay ni Masrani. Pagbalik ng magkapatid sa theme park ay nakita nilang biglang kinuha si Zara ng isang Pteranodon at hinulog sa kalapit na dagat. Subalit pagsugod sa kanya ng isang Pteranodon sa tubig ay mabilis na nilamon silang dalawa ng Mosasaurus. Ilang saglit si Owen kasama ang ilang mga ACU security personnel ng theme park ay matapang na pinagbabaril ang mga Pteranodon. Nang inatake ang lalaki sa likod ng isang Pteranodon ay agad na pinalo ito ni Claire sa ulo at binaril ng maraming beses. Si Owen naman ay biglang hinalikan si Claire at kalaunan ay nakita ng babae sa daan ang dalawang pamangkin niya. Maya-maya ay ni-report ni Lowery kina Claire at Owen na sina Haskins na ang namamahala sa park at plano nitong gamitin ang mga raptors laban sa Indominus Rex. Pagsapit ng gabi ay agad na pumunta sina Owen sa kulungan ng mga Velociraptor habang si Haskins ay nilagyan ito ng mga kamera sa ulo bilang paghahanda sa misyon nila. Galit na sinuntok ni Owen si Haskins ngunit nasabi ng lalaki na tutuloy pa rin nila ang kanilang misyon sumama man siya sa kanila o hindi. Pero dahil si Owen lang ang nakakapag-utos sa mga raptor ay napilitan siyang sumama sa operasyon ni Haskins at pinagplanuhan ang pag-atake nila sa Indominus kasama ang mga alaga niya. Pagkatapos ay sumakay sina Claire at ang mga pamangkin niya sa isang medical van ng kumpanya habang si Owen ay pinaamoy sa leader ng mga raptor na si Blue at sa iba pang Velociraptor ang natanggal na laman ng I-Rex at pinakawalan niya ang mga ito. Sakay ng motor ni Owen ay sinabayan niya sa pagtakbo ang mga Velociraptor na kasama sina Barry at ang mga engine private security team ni Haskins. Samantala si Dr. Wu ay tinulungan ng mga tauhan ni Haskins na masakay sa isang helicopter upang ligtas na mapalikas siya sa isla. Hindi nagtagal ay natagpuan ng mga Velociraptor sa kagubatan ang Indominus Rex subalit nagawang makipag-communicate sa mga ito ng dambuhalang dinosaur dahil may lahi rin pala siyang raptor. Pagkatapos ay pinagbabaril ng buong grupo ang I-Rex subalit isa-isang inatake ni na Blue at ng iba pang mga Velociraptor ang mga engine security agents sa gitna ng kagubatan. Bagaman napabagsak ng mga agents ang ilang raptor ay nagawang matapos ng mga ito ang malaking bilang nila kaya't nagmadali silang lumikas sa lugar. Maging ang medical van ni na Claire ay inatake rin ng dalawang Velociraptor pero ang magkapatid ay matapang na kinuryente ng stun gun ang isa sa mga ito. Kalaunan ay sinabihan ni Owen si Claire na babalik sila sa theme park at pagdating sa lugar ay tumakbo ang grupo sa laboratory subalit nadatnan nila roon sina Haskins at ang mga agents nito na kinukuha ang mga embryo ng mga dinosaur. Binunyag ng lalaki na sa tulong ni Dr. Wu ay palihim na inimpluwensyahan nila si Masrani na malikha ang Indominus Rex upang gamitin itong sandata sa militar imbis na gawing atraksyon sa park. Pero biglang dumating sa pasilidad ang isang Velociraptor at sinubukan ni Haskins na pakalmahin ang nilalang subalit walang awang nilamon siya nito. Mabilis na tumakbo palayo sina Claire ngunit agad na hinarang sila ng tatlong Velociraptor na kasama si Blue pero si Owen ay matagumpay na napakalma ang asul na raptor niya. Kalaunan pagdating sa lugar ng Indominus ay aatakihin ito ni Blue ngunit malakas na napatalsik siya ng I-Rex. Si Owen naman ay pinaatake ang dalawa pang mga Velociraptor sa higanting nilalang habang binabaril niya ang dinosaur gamit ang shotgun niya. Kalaunan ay naisipan ni Claire na tumakbo papunta sa Paddock 9 at sinabihan niya si Lowery na buksan ang cage upang mapakawalan nila sa kulungan ang Tyrannosaurus Rex o ang T-Rex na si Rexy. Samantala ang Indominus Rex ay nagawang matapos ang dalawang Velociraptor ni Owen pero si Claire ay ginabayan ang Tyrannosaurus papunta sa I-Rex at agad na kinalaban niya ito. Nagagawang makalamang ni Rexy sa I-Rex subalit hindi nagtagal ay nabalibag siya ng Indominus ng ilang beses sa mga istruktura ng theme park. Nang bumangon at umatake uli sa I-Rex si Blue ay buong lakas na kinalaban uli ng Tyrannosaurus ang Indominus hanggang sa malakas na natulak niya ang kalaban sa tabing dagat at biglang kinuha ito ng Mosasaurus at nilamon sa ilalim ng karagatan. Pagkatapos ay kalmadong umalis sa lugar ang Tyrannosaurus Rex at kalaunan si Blue ay tila nagpaalam kay Owen bago siya mag-isang umalis ng parke. Pagsapit ng umaga ay pumunta sina Owen at Claire sa daungan ng Isla Nublar kung saan nanatili ang mga tao lalo na ang mga sugatan. Kalaunan ay pinuntahan roon sina Zack at Gray ng mga magulang nila habang sina Owen at Claire ay magkasamang umalis sa lugar. Maya-maya mula sa helipad ng abandonadong Jurassic World ay sumigaw ang T-Rex ng napakalakas bilang pagdedeklara na siya na ang hari ng Isla Nublar. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang Jurassic World Fallen Kingdom 2018.
Makalipas ang 6 na buwan mula nang naging abandonado ang Jurassic World Theme Park ay pumunta ang isang grupo ng mga mercenary sa Isla Nublar. Sakay ng underwater seacraft ng grupo ay sinisid nila sa lagoon ng theme park ang labi ng hybrid dinosaur na ang Indominus Rex o ang I-Rex upang kumuha rito ng piraso ng buto. Subalit nang napadala na ng mga mercenary sa ibabaw ng dagat ang buto ay biglang nilamon sila ng dambuhalang dinosaur na ang Mosasaurus. Ang isang kasamahan naman nila ay sasarado na ang malaking gate ng lagoon ngunit hindi na niya makontakt ang dalawa sa seacraft at biglang sinugod siya roon ng Tyrannosaurus Rex o ng T-Rex na si Rexy. Nagmadaling tumakbo ang lalaki palayo ng lugar at pagkapit niya sa hagdan ng helicopter nila ay kamuntikan na siyang makain ng Tyrannosaurus. Ngunit ang Mosasaurus ay mabilis na nilamon ng mercenary mula sa ladder ng aircraft pero ang grupo ay umalis sa isla na dala ang buto o ang DNA sample ng Indominus Rex. Makalipas pa ang 3 taon ay naging laman ng balita ang biglang pagiging aktibo ng bulkang Cebu ng Isla Nublar at ayon sa mga geologist ay malaki ang posibilidad na maging extinct o mamatay ang daang-daang mga dinosaur sa island. Dahil rito ay nagsagawa ng komite ang gobyerno kung ililigtas ba nila o hindi ang mga dinosaur. Ang dating empleyado ng Jurassic Park na si Ian Malcolm ay minungkahi sa komite na hayaan na lang ang mga dinosaur na masawi sa bulkan sapagkat posibleng magdulot pa sila ng mas matinding kaguluhan sa buong mundo. Dahil mula nang nagkaroon ng mga tao ng teknolohiya na makapag-clone ng mga extinct na nilalang ay hindi nila magawang makontrol ang mga ito. Samantala ang dating Jurassic World manager na si Claire ay tinayo ang Dinosaur Protection Group upang iligtas at protektahan ang mga dinosaur ng isla. Ang ilan sa mga kasamahan ni Claire sa organisasyon ay ang dinosaur veterinarian na si Zia at ang IT technician na si Franklin Webb. Subalit kalaunan ay napanood nila sa balita na napagdesisyonan ng gobyerno na hindi sila magsasagawa ng rescue operation para sa mga dinosaur ng Isla Nublar. Kinabukasan ay pinatawag si Claire sa Lockwood Estate sa North Carolina at pinapasok siya ng housekeeper ng mansyon na si Iris Carroll. Nakita niya sa pader ang litrato ni John Hammond na ang may-ari ng Jurassic Park pagkatapos ay nakaharap niya ang businessman na si Eli Mills na ang namamahala ng Lockwood Estate. Pinunta si Claire ng lalaki sa silid kung nasaan ang napakarami nilang kalansay ng mga dinosaur. Nandoon rin ang modelo ng Sanctuary Island ni Eli kung saan nila planong dalhin ang mga dinosaur ng Isla Nublar matapos nilang maligtas ang mga ito. Ilang saglit ay hinarap si Claire ng employer ni Eli na si Ben Lockwood na ang dating business partner ni John Hammond. Pinaliwanag niyang mula sa sanktuaryo ng mga dinosaur na iyon ay hahayaan nila silang manirahan sa isla ng mapayapa at malayo sa mga tao. Kalaunan ay dinala na si Lockwood ni Iris sa silid niya upang uminom ng gamot pero si Claire ay napansin ng isang batang mabilis na tumakbo palayo roon. Nasabi ni Eli na yun ang apo ni Ben na si Maisie ngunit namatay na ang ina nito sa isang aksidente. Pinaliwanag naman ni Eli kay Claire na kailangan nila ng access niya sa Jurassic World Theme Park upang matract at maligtas ang karamihan sa mga dinosaur ng Isla Nublar. Pagkatapos ay minungkahi ng lalaki na isama ni Claire si Owen Grady sa operasyon nila dahil siya lang ang tanging makakatulong sa kanila na mahuli ang matalino at huling velociraptor na si Blue. This video is brought to you by Double Damage Film of Iron Noise. Get ready for the action-packed thrill ride of the year. Double Damage delivers heart-pounding fight scenes, jaw-dropping stunts, and intense action that you won't find anywhere else. If you're a fan of hard-hitting combat, stunning visuals, and a cast that brings both beauty and strength to the screen, this is the movie you've been waiting for. Don't miss out. Double Damage has it all. Watch it now. Click the link in the comment section and dive into the action today. Maya-maya si Owen Grady ay habang tinatayo ang cabin niya sa kabundukan ay pinuntahan siya ni Claire at inayang uminom sa kalapit na bar. Napag-usapan nila kung paano natapos ang relasyon nila sa pangalawang pagkakataon at hinikayat ni Claire si Owen na tulungan siya na dalhin sa Sanctuary Island ni Lockwood si Blue at ang mga dinosaur ng isla bago masawi ang mga ito sa pagsabog ng bulkan. Ngunit si Owen ay napagdesisyonang putulin na ang koneksyon sa theme park at kahit pa masasawi si Blue sa isla ay mabigat ang kalooban na hahayaan na niya ito. Inis na umalis si Claire sa bar at pagsapit ng gabi ay habang nasa trailer van si Owen ay pinanood niya ang video kung paano niya pinalaki si Blue noon at ang iba pang mga velociraptor. Kinabukasan ng umaga nang aalis na si Claire kasama nina Franklin at Zia ay nagulat siyang nakasakay na pala sa eroplano si Owen. Hindi nagtagal ay narating ng grupo ang Isla Nublar at sinalubong sila ni Ken Whitley na ang facilitator ng operasyon nina Eli sa island, pero labis na nagulat silang nakapagpatayo na pala sina Eli ng malaking base camp sa lugar. Pagkatapos ay dinala ni Whitley sina Claire sa sentro ng abandonadong theme park at labis na namangha sina Zia na makakita roon ng Brachiosaurus na isang maamong herbivore dinosaur.
Kalaunan ay narating ng grupo ang radio tower ng Jurassic World at agad na hinak ni Franklin ang system ng pasilidad upang makapasok rito at upang matrack ang lokasyon ng mga dinosaur sa Isla Nublar pati na ang Velociraptor na si Blue. Nagmadaling pinunta ni na Whitley si Owen sa lokasyon ng raptor at mag-isang lumapit ang lalaki sa lugar upang mahuli ito. Nagawang mahanap ni Owen si Blue sa gitna ng kagubatan ngunit nang napaamo niya ang nilalang ay mabilis na binaril ito ng pangparalisa ni na Whitley. Galit na inatake ni Blue ang isang kasamahan nila subalit nabaril nito ang raptor sa katawan at si Whitley ay binaril rin si Owen ng pangparalisa na agad na kinabagsak niya. Si Zia naman ay matapang na sinabi kina Whitley na kapag binaril rin nila siya ay hindi niya magagamot ang raptor at mamamatay ito. Napilitan ng leader na isama si Zia sa kanila at umalis na ang buong grupo sa lugar at iniwan nila sa kagubatan si Owen. Pagkatapos ay nireport niya kay Eli na nakuha na nila ang Velociraptor. Ilang saglit ay nagsimula ng pumutok ang Mount Sibo at si Owen ay buong lakas na pinilit na ikilos ang katawan upang iligtas ang sarili mula sa lava ng bulkan na kumakalat sa kagubatan hanggang sa mawala ang epekto ng pangparalisa sa katawan niya. Sina Claire naman ay biglang nilock ni na Whitley sa control room ng radio tower at si Franklin ay gumawa ng paraan na mabuksan muli ang pinto ng pasilidad. Subalit ang nabuksan niya ay ang tunnel na nakakonekta sa theme park at biglang bumagsak roon ang lava ng bulkan. Napansin ni Claire na may papuntang dinosaur sa lokasyon nila mula sa tunnel at kalaunan ay lumabas rito ang mabangis na baryonyx. Nagmadaling ginamit ni na Claire ang upuan ng silid upang makaakyat sila sa emergency escape hatch sa taas at nagawa nilang makalabas sa radio tower bago malamon ng baryonyx. Pagkatapos ay nakita ng dalawa si Owen sa kagubatan na tumatakbo kasabay ng napakaraming dinosaur ng isla kaya tumakbo na rin sila upang makalayo sa bulkan at upang hindi masawi sa pagragasa ng mga dinosaur. Nag-cover sina Owen sa isang lumang gyrosphere ng theme park at hindi nagtagal ay naisipan ni na Claire na sumakay rito ngunit lumapit sa kanila ang isang Carnotaurus. Matapang na inatake ng Sinoceratops ang Carnotaurus pero kalaunan ay mabilis na napabagsak ito ng Tyrannosaurus Rex at nagpatuloy na tumakbo siya palayo ng bulkan. Agad na ginamit ni na Claire ang gyrosphere upang makalayo sa lugar habang si Owen ay nagpatuloy na tumakbo sa kagubatan hanggang sa nahulog sila sa kalapit na bangin at bumagsak sa katabing dagat. Nang unti-unting pinapasok ng tubig ang gyrosphere ni na Claire ay ginamit ni Owen ang patalim niya upang mabuksan ang sasakyan at lumangoy silang tatlo papunta sa pangpang. Galit na nasabi ni Claire na natraidor sila ni na Whitley subalit ilang saglit lang ay nakita ng tatlo na kinuha ng grupo ni na Whitley ang ilang mga uri ng mga dinosaur sa Isla Nublar at sinakay ang mga ito sa malaking cargo ship nila. Ang leader naman ay kumuha ng isang piraso ng ngipin ng paralisadong Stegosaurus upang idagdag sa koleksyon niya. Nang mas lalong lumalakas ang pagputok ng Mount Sibo ay nagmadaling sumakay ang mga kasamahan ni Whitley sa barko nila. Upang hindi mapahamak sa malakas na pagsabog ng bulkan ay naisipan ni na Owen na gamitin ang naiwang truck ni na Whitley upang makasakay sila sa cargo ship bago ito makalayo. Subalit habang nilalamon ng makapal na usok at lava ang buong isla ay nakita ng tatlo kung paano masawi sa lugar ang isang Brachiosaurus. Maya-maya ay pinuntahan ni na Owen ang truck kung nasaan sina Zia at Blue at sinabi ng babae sa kanila na maraming nawalang dugo ang raptor. Bago matanggal ni Zia ang bala sa katawan ni Blue ay kailangan niya muna itong masalinan ng dugo at sinabihan niya sina Owen na kumuha ng dugo ng T-Rex. Agad na pumunta sina Owen sa truck ng T-Rex na sa mga oras na yon ay walang malay dahil sa pagturok rito ni na Whitley ng pangparalisa. Ngunit nang napansin ng mga tauhan ng barko na nakabukas ang pinto ng truck ay nilock nila ito. Si Owen naman ay sinabihan si Claire na sumampa sa ibabaw ng Tyrannosaurus upang makuhaan niya ng dugo ang dinosaur subalit hindi nagtagal ay nagising ang nilalang. Naisipan ni Claire na umakyat sa bubong ng truck at nagmadaling binuksan ang pinto ng sasakyan upang makalabas roon si Owen. Dahil naman tagumpay na nakakuha sina Claire ng dugo ng T-Rex ay agad na binigay nila yon kay Zia at sinimulan itong isalin ng babae kay Blue. Kalaunan ay nagawang makuha ni Zia ang bala sa katawan ng raptor. Samantala si Eli ay hinarap ang bisita nila na si Gunnar Eversole na ang magiging organizer sa auction niya upang mabenta ang mga dinosaur ng Isla Nublar at upang mapondohan ang mga operasyon nila sa Lockwood Estate. Pero si Maisie ay palihim na narinig ang pakikipag-usap ni Eli at nakita niyang pumasok sila sa underground facility ng mansyon. Agad na pumunta ang bata sa silid ng lolo niya at sinabi sa kanya ang masamang plano ni Eli. Ngunit naisip ni Ben na posibleng hindi naintindihan ng apo ang narinig niya kina Eli at sinabihan si Maisie na matulog na sa silid niya. Pagkatapos ay pinunta ni Eli si Eversole sa research laboratory ng mansyon at binunyag sa lalaki na nakalikha sila roon ng isang hybrid dinosaur mula sa DNA sample ng Indominus Rex na magagamit nila sa militar at ito ay ang Indoraptor.
Dagdag pa ni Eli na dahil sa research ni Owen Grady ay nagawa nilang mapasunod sa mga utos nila ang dinosaur na ito. Paglalim ng gabi ay palihim na pumunta si Maisie sa underground research laboratory ni Eli, subalit biglang pumunta roon ang lalaki kasama si Dr. Wu. Nangangamba ang scientist sa malalang kondisyon ni Blue dahil kapag namatay ito ay hindi na sila makakalikha ng mas mainam na Indoraptor kumpara sa nalikha na nilang prototype nito nakaraan. Sa patuloy na pagtatago naman ni Maisie sa mga sulok ng laboratory ay napalapit siya sa cage ng prototype Indoraptor at kamuntikan na siya nitong maatake mula sa likod. Pero nang napansin ni Eli si Maisie sa laboratory ay galit na kinulong niya ang bata sa silid nito. Sinabihan naman ni Iris si Eli na pinapatawag siya ni Lockwood at maya-maya nang pinuntahan niya si Ben sa silid ay napag-alaman pala ng matanda ang masamang plano niya sa mga dinosaur at sa mansyon. Galit na sinabihan ni Ben ang lalaki na tumawag sa mga pulis upang aminin ang mga nagawa niya, subalit naisipan nitong tapusin siya gamit ang isang una ng silid. Samantala ang barko ni Whitley ay nakarating na sa destinasyon nila at nang nakita si Franklin ang isang mercenary ay pinagkamalan siya ng lalaki na kasamahan nila kaya't pinasama siya nito. Habang si Zia ay kasama pa rin si Blue ay kalaunan sina Owen at Claire ay sumakay ng isa sa mga cargo truck ni Whitley, subalit laking gulat nila na dinala ng grupo ang mga dinosaur sa Lockwood Estate. Pero ang isang mercenary ay napansin sina Owen sa truck at mabilis na tinutukan sila ng baril ni Whitley sa loob ng sasakyan. Maya-maya si Maisie ay napansin na sinasalubong nina Eli at Eversole sa harap ng mansyon ang mga mayayamang buyer nila para sa gaganapin nilang malaking auction ng mga dinosaur. Pagkatapos ang bata ay umakyat sa mga bintana ng mansyon upang makapasok sa silid ng lolo niya, subalit napansin niyang wala na itong buhay. Agad na kinuha ni Maisie ang diary ni Ben at nagtago sa food elevator bago pumasok sa silid si Eli. Ngunit laking gulat na makita ng bata sa libro ang litrato ni Iris at ng kanyang ina na katulad sa itsura niya. Ang lalaki naman ay tinawag si Iris sa silid upang magkunwari na nadatnan niyang patay na si Ben at sinabihan itong maghanap na ng ibang trabaho dahil siya na ang magiging guardian ni Maisie. Ilang saglit ay habang nakakulong sina Owen sa isang cage ng laboratory ay pinuntahan sila ni Eli at nasabi ng dalawa na pinagtaksila niya si Ben upang mabenta ang mga dinosaur. Ngunit nasagot ni Eli na wala siyang pinagkaiba sa kanila dahil si Claire ay pinahintulutan na malikha ang Indominus Rex ng dahil sa pera, habang si Owen ay sinanay ang mga mababangis na raptor na sumunod sa utos niya at ngayon ang mga ito ay magagamit ng sandata sa militar. Dagdag pa ni Eli na ang dalawa ay maituturing na mga magulang ng bagong mundo nila pero mabilis na sinaktan nina Owen ang lalaki kahit pa nasa loob sila ng cage. Sinabihan naman ni Eli si Whitley na tapusin sina Owen at idahilan sa publiko na nasunog sila sa isla Nublar. Maya-maya ay sinimulan na nina Eversole at Eli ang engrandeng auction nila ng mga dinosaur sa mansyon ni Lockwood at ang mga napakayamang buyer ng dalawa ay agad na binili ng milyong-milyong halaga ang bawat mga dinosaur na ipinapakita nila sa subasta. Nang natanggap ni Eli ang kabayaran ng mga buyer nila ay agad na pinadala niya ang mga dinosaur sa kanila. Samantala si Owen ay napansin ng nakakulong na Stygimoloch sa katabing cage. Naisipan ng lalaki na utusan ang Stygimoloch na banggay ng malakas ang pader ng cage nila gamit ang napakatigas na ulo nito at maging ang gate ay pinabangga niya rin sa dinosaur upang makatakas sila. Pagkatapos ay nakita ni Claire sa daan si Maisie na mabilis na tumakbo palayo sa kanila dahil sa labis na takot nito, pero pinagtulungang pakalmahin ng dalawa ang bata hanggang sa sumama siya sa kanila. Ilang saglit ay mula sa mataas na palapag ng mansyon ay nakita ni Owen si Eversole na pinalabas sa auction ang bagong lahi ng dinosaur na dinisenyo ni Dr. Wu na ang kanilang prototype Indoraptor. Pinaliwanag ni Eversole na ang Indoraptor ay nilikha upang magamit ng militar sa mga operasyon nila. Ang nilalang ay nasanay na sumunod sa laser targeting system upang itrack o atakihin nito ang mga tutugisin nila. Dahil naman labis na namangha ang mga buyer sa Indoraptor at kahit pa isang prototype pa lang ang dinosaur ay agad na nag-offer sila ng napakalaking mga halaga upang mabili ito. Nag-isip ng paraan si Owen na pigilan sina Eli sa pagbenta ng Indoraptor at naisipan niyang pasugurin ang Stygimoloch sa auction. Galit na binangga at pinatalsik ng maliit na dinosaur ang ilan sa mga mercenary at mga mayayamang buyer nina Eversole at Eli sa buong paligid. Pagkatapos ay matapang na kinalaban ni Owen ng mag-isa ang mga mercenary na makasalubong niya sa daan at magaling na napabagsak niya ang karamihan sa mga ito. Nagawang makalabas ng Stygimoloch sa Lockwood Estate habang ang maraming buyer ng auction ay nagkakagulo at tumatakbo palabas ng mansyon. Si Owen naman ay pinigilan ng mga mercenary na matakas sa mansyon ng Indoraptor at kalaunan ng nakalikas na sa lugar ang karamihan sa mga tao ay pinuntahan ni Whitley ang cage ng nilalang. Binaril niya ng mga pangparalisa ang dinosaur bago ito pasukin sa loob ng cage, ngunit labis na nahirapan siyang tanggalin ang isang ngipin nito.
Biglang kinagat at nilamon ng Indoraptor ang kanang kamay ni Whitley at walang awang nilamon siya ng nilalang. Si Eversole naman na nasa silid pa rin ay nagmadaling pumunta sa elevator at kasama ang iba pang buyer ay sinarado nila ito bago sila maatake ng Indoraptor. Ngunit ang dinosaur ay nasira ang control ng elevator at pagbukas nito ay nilamon rin ng nilalang sina Eversole. Samantala si Franklin ay nagpanggap na scientist sa laboratory at si Dr. Wu ay pinahakot na sa mga tauhan niya ang lahat ng mga kagamitan nila sa pasilidad habang si Zia ay nakagapos na katabi ang cage ng raptor. Pero ang binata ay mabilis na tinurukan ng pangparalisa ang doktor at tinanggalan ng gapos si Zia. Agad na pinakawalan naman ng babae si Blue upang atakihin ito ang mga mercenary sa laboratory at nagmadaling tumakas sila sa pasilidad. Ngunit aksidenteng nabaril ng mga kalaban ang mga gas tank sa laboratory pero nagawang makaalis ng raptor sa pasilidad bago ito sumabog ng napakalakas. Subalit dahil sa pagsabog ay nawasak rin ang hydrogen cyanide gas tank ng laboratory. Samantala sina Owen ay pinigilan ni Eli at pinasama sa kanya si Maisie pero napansin niyang nais ng dalawa na kupkupin ang bata. Kaya't binunyag ni Eli na si Maisie ay isang clone na pinalikha ni Ben gamit ang teknolohiya nila mula nang mamatay ang anak nito noon. Subalit biglang inatake ng Indoraptor ang mga mercenary ni Eli at mabilis na tumakbo sina Claire mula sa lalaki. Napunta ang tatlo sa silid kung nasaan ang mga kalansay ng mga dinosaur at mabilis na nagtago sila sa isa sa mga ito nang nagpakita roon ang Indoraptor. Pagkatapos ay nagmadali silang tumakbo sa mataas na palapag ng mansyon at nagawa nilang makapagtago sa power supply room at mula roon ay shinutdown ni Owen ang mga ilaw ng buong mansyon. Habang madilim ang paligid ay naghanap sina Owen ng madadaanan upang makatakas sa mansyon at napunta sila sa loob ng isang diorama ng dinosaur. Sa kasalukuyan na yon ay napansin ni Zia na nag-leak ang hydrogen cyanide gas tank sa laboratory at na-realize nilang kapag kumalat ito sa mga cage ay mamamatay ang mga dinosaur. Kaya't naisipan ni Franklin na i-hack ang system ng laboratory upang mabuksan ang ventilation at mapalabas ang usok roon. Subalit pati ang mga ilaw sa mansyon ay nagbukas rin at biglang sinugod sina Owen ng Indoraptor sa loob ng diorama. Nasugatan ng nilalang ang hita ni Claire ngunit dahil sa labis na takot ay nagmadaling tumakbo si Maisie palayo sa dalawa at pumasok sa food elevator bago siya maabutan ng Indoraptor. Pagkatapos ay nagkulong ang bata sa silid niya at nagtalukbong ng kumot sa kama ngunit ang Indoraptor ay umakyat sa bubong ng mansyon upang hanapin ang amoy ni Maisie sa buong paligid. Hindi nagtagal ay natunto ng nilalang ang silid ng bata at dahan-dahan na binuksan nito ang bintana at pumasok sa loob. Samantala si Claire ay kahit na labis na nananakit ang sugat ay sinabihan si Owen na hanapin si Maisie at ang lalaki ay kinuha ang nahulog na baril ng isang mercenary. Nang aatakihin na ng Indoraptor ang bata sa kama ay matapang na pinagbabaril ni Owen ang dinosaur subalit agad na naubos ang bala sa baril niya. Pero dumating roon si Blue at mabilis na inatake sa silid ang Indoraptor habang si Maisie kasama si Owen ay umakyat sa mga bintana upang makatakas. Sa gitna naman ng pakikipaglaban ni Blue sa Indoraptor ay biglang bumangga sila sa bintana at nahulog sina Owen roon kaya't pumunta sila sa salamin na bubong ng mansyon. Sinundan ng Indoraptor ang dalawa sa bubong at kamuntikan nang mahulog rito si Maisie. Agad na pumunta si Claire sa salamin na bubong at gamit ang dala niyang baril ay tinutukan niya ng laser si Owen. Nang inatake ang lalaki ng nilalang ay mabilis na umiwas siya rito ngunit nagawang makaahon ng dinosaur mula sa butas. Pero si Blue ay matapang na inatake uli ang Indoraptor at pagbagsak nila sa bubong ay natarak ang kalabang dinosaur sa dalawang sungay ng kalansay. Kalaunan ay nakita ni Zia sa taas sina Owen at pinakita nila sa tatlo ang sitwasyon sa laboratory. Makikitang dahil sa labis na nawasak ng pagsabog ang ventilation system ng pasilidad ay mas lalong kumalat sa mga cage ng mga dinosaur ang hydrogen cyanide. Mula sa control room ng laboratory ay agad na pinakawalan ni Claire ang mga dinosaur sa mga cage ng mga ito. Ngunit nang pipindutin na ni Claire ang buton na makakapagpalabas sa mga dinosaur mula sa mansyon ay pinaalalahanan ni Owen ang babae na wala na sa isla ang mga nilalang at kapag nakalaya sila roon ay posibleng magdahilan ang mga ito ng malaking gulo sa buong mundo. Mabigat ang kalooban na hindi tinuloy ni Claire ang pagpindot sa buton pero dahil nakikita nilang labis na nahihirapan ang mga dinosaur mula sa usok ng hydrogen cyanide ay napagdesisyonan ni Maisie na pakawalan ang mga ito mula sa mansyon. Samantala si Eli na habang paalis ng lugar dala ang DNA sample ng I-Rex ay nakitang inatake ng mga naglalabasang mga dinosaur mula sa laboratory ang dalawang mercenary niya sa daan. Agad na nagtago si Eli sa ilalim ng kotse niya at kalaunan ay bumangon siya nang nakalampas na ang mga dinosaur. Pero mabilis na nilamon ng lalaki ng T-Rex at ang Carnotaurus ay nakikain pa rito at natapakan ng nilalang ang DNA sample bago umalis ng lugar. Ilang saglit sina Owen ay lumabas na ng mansyon at hinarap sila ng Velociraptor.
Dahan-dahan na pinakalma ng lalaki ang raptor niya sa huling pagkakataon bago nagpaalam sa kanya si Blue at umalis na rin ito ng lugar. Makalipas ang ilang araw ay makikita ang iba't ibang uri ng mga dinosaur na biglang nagpakita sa iba't ibang parte ng mundo at kasama ng namumuhay ng mga tao at ng mga hayop. Sa huling eksena ay sinabi ni Ian sa komite na kailangan nilang tanggapin na kasama na nilang mamuhay ang mga dinosaur at maghanda sa mga banta na may dudulot ng mga ito sa kanila. Sapagkat iyon na ang panahon na ang buong mundo ay naging Jurassic World na. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang Jurassic World Dominion 2022. Apat na taon na ang nakalipas noong pumutok ang bulkang Sibo ng Isla Nublar at mula nang nakatakas ang mga dinosaur mula sa Lockwood Estate ay karamihan sa mga ito ay nanatili sa Big Rock National Park. Ngunit nakaraang taon lang ay nakapagtala ang gobyerno ng 37 nasawing sibilyan ng dahil sa mga dinosaur sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakahanap ng paraan ng mga tao kung paano mamumuhay ng ligtas na kasama ang mga ito. Pagkatapos ay biglang sumibol ang black market sa maraming bansa ng dahil sa pagkalat ng mga dinosaur sa buong mundo. Upang mapigilan ang mga iligal na mangangaso ay binigyan ng karapatan ng gobyerno ang kumpanyang Bayesian Genetics na kolektahin at lumikha ng iba't ibang uri ng mga dinosaur. Ang CEO ng Bayesian na si Louis Dodgson ay nagpatayo ng napakalaking pasilidad sa Dolomite Mountain, Italy upang doon pag-aralan ang mga nilalang. Kasabay nito ang pagkalat ng balibalita sa biglang pagkawala ng clone ni Charlotte Lockwood na ang namatay na anak ni Benjamin Lockwood. Sa sunod na eksena si Claire at si Zia ay palihim na pinasok ang Storage Cattle Company sa Nevada kung saan iligal na pinapanganak at pinaparami ang ilang uri ng mga dinosaur upang ibenta sa black market. Napansin ni Zia na ang isang batang Triceratops ay may matinding sakit pero kasama si Franklin ay naisipan ng grupo na kunin ang dinosaur upang magamot ito. Mabilis na hinabol ang tatlo ng mga mercenary ng pasilidad pero biglang nabangga ang mga sasakyan ng mga ito sa mga nagkalat na mga Triceratops sa buong paligid. Kinaumagahan ng batang si Maisie Lockwood na palihim na naninirahan sa kabundukan ng Nevada ay pumunta sa kalapit na bayan upang bumili sa isang shop. Ilang saglit sa kabilang parte ng Nevada ay makikita ang Velociraptor na si Blue na may anak na. Matapang na inatake ng batang raptor ang isang lobo pero ang mga mangangaso ay bigla siyang binaril at si Blue ay galit na inatake ang mga ito. Sa kasalukuyan na iyon sa kabundukan ng Sierra Nevada ay makikita si Owen Grady na nangangabayo kasama ang mga kaibigan niya habang ginagabayan ng grupo ng mga Parasaurolophus. Kalaunan ang isa ay hinagisa ni Owen ang lasso nang nahiwalay ito sa kanila at mabilis na tinali ang nilalang sa isang putol na puno. Pinakalma ni Owen ang Parasaurolophus at pinasama ito sa kanila. Ngunit si Delacourt na agent raw ng Department of Fish and Wildlife o DFW ay sinabing lagpas na sa takdang oras ang pangangaso ni na Owen at hiniling na kunin ang dinosaur sa kanila. Pero si Owen ay alam na planong ibenta ni na Delacourt ang dinosaur sa malaking halaga at ang mga kasama niyang deputy chief at sheriff ng Sierra Nevada ay nasabing hindi nila kasamahan sina Delacourt. Ang grupo ay agad na tinutukan ng baril sina Owen at ang lalaki ay mabigat ang kalooban na binigay kay Delacourt ang Parasaurolophus. Napagdesisyonan raw ni Owen na huwag sumabak sa mga gulo dahil sa mga obligasyon niya sa buhay. Samantala si Claire ay nasabi sa dalawa na babalik sila sa pasilidad pero nasagot ni Zia na di tama ang paraan nila sa pagligtas ng mga dinosaur at si Franklin ay natanggap na sa panibagong trabaho kung saan epektibong maliligtas niya ang mga nilalang. Maya-maya pagbalik ni Maisie sa cabin ay makikitang kasama niyang manirahan roon si Claire na ang adoptive na ina niya. Ngunit pinaalalahanan siya nitong huwag lumampas sa tulay dahil maraming taong naghahanap at tumutugis sa kanya na labis na kinainis niya kay Claire. Kalaunan ay nakauwi na rin sa cabin si Owen na ang adoptive na ama ni Maisie at makikitang nagkatuluyan na sila ni Claire at magkasamang namumuhay. Subalit paglalim ng gabi ay ni-report ni Delacourt sa employer niya na nahanap na niya ang batang babae pati na ang Velociraptor kasama ang anak nito. Kinamaliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Nabukasan ang dating empleyado ng Jurassic Park at isang paleontologist na si Dr. Alan Grant ay pinangungunahan ng grupo ng mga paleontologists sa kabundukan ng Utah. Samantala sa kanlurang Texas sa isang sakahan ay nakakita ang batang lalaki ng isang malaking locust at biglang inatake ng libu-libong giant locust ang sakahan nila. Mabilis na nakatago ang dalawang bata sa barn at nang nakapasok ang isang locust ay agad na nahuli ito ng batang lalaki gamit ang isang balde. Maya-maya ang ina ng mga bata ay pinapunta sa sakahan ang dating empleyado rin ng Jurassic Park at isang botanist na si Dr. Ellie Sattler.
Nalaman niya sa ina na hindi nilamon ng mga locust ang sakahan ng kapitbahay nila dahil nagtanim ang mga ito ng binhi mula sa biosin. Pagkatapos ay mula sa malaking locust na nahuli ng mga bata ay kumuha si Ellie ng laway ng insekto bilang DNA sample. Nagmadaling bumiyahe si Ellie sa Utah upang makipagkita sa dating kaibigan niyang si Alan na labis na kinagulat ng lalaki. Napunta raw roon si Ellie upang ipakita kay Alan ang giant locust na iyon at kasama ang malaking kuyog nito ay nilamon na ng mga ito ang maraming sakahan sa ilang mga lugar. Kapag patuloy na dumami at lumamon ng mga sakahan ang mga insekto ay wala nang makakain ang mga alagang hayop nila hanggang sa wala nang makain ang mga tao. Ang mga sakahan na nagtatanim ng mga binhi ng biosin ang hindi kinakain ng mga locust at sa tingin ni Ellie ay ito ang lumikha ng mga insekto. Pagkatapos ay hinikayat niya si Alan na sumama sa kanya sa Biosin Sanctuary upang kumuha roon ng DNA sample ng giant locust bilang matibay na ebidensya nila. Makakapasok sila sa pasilidad ng dahil sa imbitasyon ng dating kaibigan nilang si Dr. Ian Malcolm na ang philosopher ng Biosin. Pero si Alan na tila nag-aalinlangang sumama kay Ellie ay kalaunan ay pumayag na rin sa babae. Maya-maya sakay ng isang eroplano ng Biosin ay narating nina Ellie at Alan ang paliparan ng kumpanya sa Dolomite Mountain, Italy at sinalubong sila ng Head of Communications na si Ramsey Cole. Sumakay sila ng isa pang eroplano papunta sa Biosin Sanctuary at pinaliwanag ni Ramsey na ang buong lugar ay may Aerial Deterrent System o ADS upang pigilan ang mga lumilipad na dinosaur na lumapit o umatake sa mga aircraft nila. Hindi nagtagal ay nakita ng dalawa si Dodgson sa harap ng sanctuary ngunit dahil sa sobrang busy ay pinaubaya niya sina Alan kay Ramsey. Sa kasalukuyan na iyon ay nakita ni Maisie ang batang raptor sa kakahuyan ngunit galit na hinarang siya ni Blue. Agad na pinakalma ni Owen ang Velociraptor at kalaunan ay umalis na sila ng lugar pero naisipan ng lalaki na sundan ng mag-isa ang dating alaga niyang dinosaur. Ngunit sina Delacourt ay mabilis na sinagasaan si Blue at dinukot nila ang batang raptor bago barilin si Owen nang nakita niya siya sa di kalayuan. Samantala si Maisie ay napagdesisyonang sundan si Owen kahit papinigilan siya ni Claire. Subalit ilang saglit lang pagdating niya sa tulay ay hinarang siya ni Delacourt at agad na dinukot rin siya ng mga ito. Nakita ni Owen ang pangyayari mula sa di kalayuan at agad na sinabi niya yon kay Claire ngunit nang paalis na sila ay galit na hinarap sila ni Blue. Pinangakuan naman ng lalaki ang raptor na ibabalik nila sa kanya ang anak niya. Samantala si Dodgson ay kinausap si Dr. Wu na ang tumulong pala sa kumpanya na malikha ang mga giant locust. Ngunit nasabi ng doktor na dahil hinaluan nila ng prehistoric DNA ang mga insekto ay mas lalong naging agresibo at mas lalong dumadami ang mga ito kaya't dapat na nilang ihinto ang proyekto. Pero nasagot ni Dodgson na nahanap na ng mga tauhan niya si Maisie Lockwood at ang batang raptor na ang makakatulong sa kanila na maayos ang problema nila sa mga insekto. Ilang saglit sina Ellie at Alan ay nakita si Ian Malcolm na nagbibigay ng lecture sa isang pasilidad ng Biosin patungkol sa mga pinag-aaralan niyang chaos theory. Pagkatapos ng panayam ni Ian ay hinarap niya ang dalawa sa labas ng pasilidad at labis na nagulat siya na makita silang muli. Kalaunan ng umorder si Ian ng kape nila ay palihim na binigay niya sa babae ang access bracelet niya at sinabihan siyang pumunta sa underground laboratory ng Biosin at hanapin ang Lab L4 kung saan pinag-aaralan ng mga scientist ng kumpanya ang mga locust. Sa sunod na eksena si Franklin na nagtatrabaho na sa CIA Dangerous Species Division ay biglang tinawagan ni Claire at nakipagkita siya sa kanila sa isang cafe. Sinabi ng dalawa kay Franklin na dinukot ni Delacourt si Maisie pero mula sa data ng CIA ay nalaman ng binata na naka-assign na ang ilang agent nila sa iligal na operasyon ni Delacourt sa Malta. Mula nang nagsarado ang theme park ay karamihan sa kanila ay na-hire ng CIA at isa na rito si Barry na ang makakatulong sa kanila sa lugar. Kinabukasan sa tulong ng piloto na si Kilowatts at gamit ang eroplano niya ay nadala ni Delacourt ang batang raptor sa Malta. Ngunit labis na nagtaka siya na makita ang batang babae na sumakay sa kotse ng employer ng grupo na si Soyona Santos. Samantala sina Owen at Claire ay nakarating na rin sa Malta at nakipagkita sila kay Barry. Pinunta ng lalaki ang dalawa sa underground black market ng Malta kung saan iligal na binibenta at sinasabak sa mga duelo ang iba't ibang uri ng mga dinosaur. Ilang saglit nang nakita ni Claire si Kayla sa palikuran ay napansin niyang American rin ang babae at agad na sinundan niya siya upang itanong kung nakita nito ang anak niya. Ngunit nasabi ni Kayla na ayaw niyang masangkot sa malaking problema nila. Maya-maya sina Barry kasama ang iba pang mga CIA agents ay nagkalat sa Malta upang matyagan si Soyona at sina Delacourt. Kalaunan ay nakita ni Owen na palihim na hinarap ni Soyona sina Delacourt upang ipabiyahe sa kanila ang mga Atrociraptor niya.
Agad na ni-raid ng mga CIA agents ang transaksyon pero nagawang makatakas nina Soyona at Delacorte habang nagkakapalitan ng putok ang dalawang grupo. Pag-alis ng truck nina Soyona sa lugar ay agad na napabagsak ito ng iba pang mga CIA agents at bumangga papasok sa underground black market. Si Owen naman ay nagmadaling hinabol si Delacorte ngunit kalaunan ay naisipan ng kalaban na pakawalan ang dalawang malalaking dinosaur ng black market. Nang naabutan ni Owen si Delacorte ay galit na kinalaban niya ito at magaling na napatumba ngunit mabilis na kinagat ng dalawang dinosaur ang mga kamay ng lalaki. Pero nang tinanong ni Owen kay Delacorte kung nasaan si Maisie ay nasagot ng lalaki na si Soyona lang ang nakakaalam kung saan dadalhin ang bata hanggang sa nilamon ang ulo niya ng isa pang dinosaur ng black market. Kalaunan si Soyona ay sinabihan ang truck driver niya na pakawalan ang mga Atrociraptor at agad na pinaligiran ng mga ito sina Barry. Pagkatapos ay ginamit ng kalaban ang laser targeting device niya upang atakihin sina Barry ng mga nilalang pero agad na nakapagtago siya sa isang sirang yate habang ang ilang kasamahan niya ay nilamon ng mga Atrociraptor. Kalaunan ay tinulungan ni Owen ang kaibigan na makalabas ng yate at pinagtulungan nilang dalawa na maibalik sa cage ang isang Atrociraptor. Si Claire naman ay kumuha ng taser device sa truck at hinabol niya si Soyona pero nang naabutan niya ang kalaban ay magaling na napabagsak niya siya at tinanong kung nasaan si Maisie. Nasabi ni Soyona na dinala ang bata sa bayesin subalit biglang inatake si Claire ng isang Atrociraptor at tinutok sa kanya ng kalaban ang laser nito upang tugisin siya ng nilalang. Nagmadaling tumakbo si Claire sa mga bubong ng mga gusali habang hinahabol ng dinosaur at hindi nagtagal ay bumagsak siya sa isang truck. Nang napansin ni Kayla si Claire ay agad na minaneho niya ang sasakyan upang tulungan siyang makatakas ng lugar. Patuloy na hinabol pa rin sila ng Atrociraptor pero hindi nagtagal gamit ang bakal na tubo ng truck ay nagawa itong mapabagsak ni Claire at pinakiusapan niya si Kayla na dalhin sila sa bayesin. Samantala nang bumalik si Soyona sa market ay mabilis na tinutukan siya ni Barry ng baril pero si Owen ay sinabihan ni Claire na dinala si Maisie sa bayesin at makipagkita siya sa kanila sa isang airfield sa hilagang parte ng Malta. Sumakay si Owen sa isang motor ngunit si Soyona ay palihim na tinutok sa lalaki ang laser device niya at paglabas niya ng black market ay agad na hinabol siya ng dalawang Atrociraptor ng babae. Magaling na nagmotor si Owen sa mga eskinita ng syudad subalit kahit anong gawin niya ay nagagawa pa rin siyang masundan ng dalawang Atrociraptor at ilang beses pang kamuntikang maatake ng mga nilalang. Hindi nagtagal ay narating ni na Claire ang paliparan ng Malta kung nasaan ang lumang cargo plane ni Kayla at sa patuloy na pag-drive ni Owen palayo sa mga Atrociraptor ni Soyona ay nagawa na rin niyang makarating sa lugar. Bago mapalipad ni Kayla ang eroplano palayo ay nagawang makasakay rito ni Owen at humampas ang motor niya sa isang Atrociraptor. Pagkatapos ay nilipad na ni Kayla sina Claire papunta sa Bayesin Sanctuary sa Italy. Maya-maya ay nadala na si Maisie ng mga tauhan ni Dodgson sa bayesin at pinunta siya sa laboratory nila kung saan niya nakaharap si Dr. Wu at nakita niyang doon din nila dinala ang batang raptor. Naisipan ni Maisie na pangalanan nitong Beta pero si Wu ay nasabing nung nilikha niya si Blue ay hinaluan niya ng DNA ng monitor lizard ang dinosaur at yun ang dahilan kung bakit niya nagawang makapanganak ng walang partner. Yun din ang dahilan kung bakit magkapareho ang itsura ni na Beta at Blue at ganito rin ang nangyari kina Maisie at Charlotte Lockwood. Binunyag ng doktor na si Charlotte mismo noon ang lumikha kay Maisie. Bata pa lang si Charlotte ay mahilig na siya sa mga dinosaur at palaging kasama ang mga scientist ng Jurassic Park, hanggang sa naging magaling na scientist si Charlotte at katulad ni Blue ay nagawa niyang magdalang tao ng walang partner gamit lang ang sarili niyang DNA. Namatay siya matapos ang panganganak niya kay Maisie dahil sa pagkakaroon niya ng genetic disorder. Pero bago siya mawala ay binago niya ang DNA ni Maisie upang ang bata ay hindi magkaroon ng parehong karamdaman. Dagdag pa ni Wu na kung malalaman niya kung paano yun nagawa ni Charlotte sa pag-aral niya ng DNA ni na Beta at Maisie ay posibleng maayos ng doktor ang DNA ng mga giant locust na nalikha niya nakaraan. Ilang saglit habang kausap ni Dr. Wu si Dodgson ay nagmadaling pinakawalan ni Maisie si Beta at ginamit niya ang pagkakataon na yon upang makatakas ng laboratory habang ang batang raptor ay nagwala sa pasilidad. Samantala si Ramsey ay inalok sina Ellie at Alan na maglibot sa mga pasilidad ng gusali habang wala siya. Nang sumang-ayon ng dalawa ay iniwan niya muna sila. Agad na pinuntahan ni na Alan ang laboratory ng bayesin ng nakadisguise at gamit ang access bracelet ay pumasok sila sa Lab L4 kung nasaan ang mga giant locust. Pagkatapos ay kumuha sila ng DNA sample ng isang locust, ngunit biglang nagwala ang lahat ng mga insekto sa pasilidad kaya't agad na lumabas ang dalawa roon pero nakita sila ni Maisie sa daan. Nakilala ni na Ellie si Maisie Lockwood at sinama nila siya paalis ng laboratory pero ilang saglit ay nalaman nilang si Ramsey pala ang nagbunyag kay Ian sa masamang plano ng bayesin at tinulungan nila silang makasakay ng isang hyperloop pod upang makaalis ng sanctuary.
Samantala ng pababa na sina Kayla ng Byasin Sanctuary ay nadetect sila ng mga tauhan ni Dodgson at ang tauhan niyang si Jeffrey ay nasabing ayon kay Soyon na ay sina Owen ang sakay ng eroplano. Pagkatapos ay pina-deactivate ni Dodgson ang Aerial Deterrent System ng buong lugar o ang ADS upang atakihin ng Quetzalcoatlus ang aircraft ni Kayla. Dahil naman ang inuupuan lang ni Claire ang may parachute ay sinabihan ni Owen ang kasintahan na mag-eject at gamitin ang parachute ng upuan. Kahit nag-aalinlangan ay nag-eject nga si Claire mula sa eroplano at kalaunan ay malakas na bumagsak ang aircraft ni Kayla sa kalapit na water dam ng Byasin, ngunit ang ilang grupo ng Pteranodon ay winasak ang parachute ni Claire na nagdahilan ng pagkabagsak niya sa isang malaking puno ng kagubatan, nagawang makasurvive ni Kayla at Owen sa pag-crash at habang naglalakad sa nagyelong lawa ay nasabi ng babae na nandoon siya nang dinala ang bata sa Byasin, pero nang nakita niya ang litrato nito kay Claire ay napagdesisyonan niyang iligtas siya. Kalaunan ay biglang nagpakita kina Kayla at Owen ang isang Pyroraptor at mabilis na lumangoy ang dinosaur sa ilalim ng nagyayelong lawa. Pagtakbo ng dalawa ay nahulog si Owen sa lawa, pero bago siya atakihin ng nilalang ay nagawa siyang maahon ni Kayla. Nagmadaling nagtungo sina Owen sa elevator ng dam upang hindi na sila maatake ng Pyroraptor at ginamit rito ni Kayla ang taser device niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Owen na mahahanap nila si Claire sa kagubatan dahil may tracking device ang ejection seat nito. Hindi nagtagal nang nagkamalay si Claire ay nagpakita sa kagubatan ang isang malaking Therizinosaurus at nang lumayo ito ay agad na bumaba si Claire sa ejection seat. Bagaman tila napansin si Claire ng higanteng dinosaur ay dahan-dahan siyang gumapang papunta sa kalapit na lawa upang makapagtago sa ilalim at nang sa gayon ay hindi masundan ng nilalang ang amoy niya. Maya-maya nang narating ni Owen ang kagubatan ay nadatnan nilang wala na si Claire sa ejection seat. Pagkatapos ay nakita nila sa lugar ang Giganotosaurus at ang Tyrannosaurus Rex na nag-away ng dahil sa pagkain. Ngunit nang na-overpower ang T-Rex ng Giganotosaurus ay napilitan siyang umalis at kinuha nito ang pagkain niya. Sa sunod na eksena ay ni-report ni Jeffrey K. Dodgson na nakita ng security camera na pumasok ng Lab L4 sina Ellie at kumuha roon ng locus DNA sample. Nakita rin ng isa pang camera na binigay ni Ian ang access bracelet niya kay Ellie at yun ang dahilan kung paano sila nakapasok sa laboratory. Nang nalaman pa ni Dodgson kay Jeffrey na kasalukuyang nakasakay sina Alan sa isang Hyperloop pod ay naisipan niyang ihinto ang sasakyan sa underground na minahan ng Byasin. Pagkatapos ay pinatawag ni Dodgson si Ian upang tanggalin na siya sa kumpanya at inatasan niya si Ramsey na paalisin ang lalaki sa sanctuary. Pero si Ramsey ay tinulungan si Ian na makasakay ng isang truck ng Byasin upang mapuntahan niya sina Ellie sa minahan. Sa kasalukuyan na yun ang tatlo ay naghanap ng malalabasan nila mula sa mga tunnel ng minahan pero biglang nakakita sila ng mga mababangis na mga dinosaur sa iba't ibang parte ng lugar na labis na kinatakot nila. Nang natunto ni Ellie ang exit gate ay nakarating na sa lugar si Ian subalit ang mga dinosaur ay malakas na iniipit ang tatlo gamit ang cart ng minahan habang ang lalaki ay hindi mabuksan ang gate. Kalaunan ay nakita ni Ramsey sina Ian sa monitor at agad na binuksan niya ang tarangkahan upang makalabas ang tatlo sa minahan. Pagkatapos ay pinag-utos ni Dodgson sa mga scientist niya na sunugin ang lahat ng mga locus nila sa laboratory, subalit pag-alis niya ay aksidenteng nabutas ang kisame ng pasilidad at nakatakas roon ng napakaraming insekto habang patuloy na nasusunog. Samantala si Claire ay nakarating sa isang research outpost ng Byasin ngunit biglang napaligiran siya ng maraming Dilophosaurus pero sina Owen ay magaling na napabagsak ang isa at nag-alisa na ang mga ito sa lugar. Sa sunod na eksena sina Ellie ay sumakay ng truck ni Ian ngunit habang nasa biyahe ay bumagsak sa kanila ang mga nasusunog na locus na kinaaksidente ng sasakyan nila at nahulog ito sa kalapit na bangin. Walang napahamak sa grupo pero sina Claire sa di kalayuan ay nakita ang bumagsak na sasakyan at masayang nakita nila at nahagkan muli si Maisie. Doon rin nakilala ni Owen ng personal sina Alan at Ellie ngunit biglang dumating sa lugar ang dambuhalang Giganotosaurus. Nagmadaling nagtago sa truck si Ian habang ang karamihan ay umakyat sa research outpost at kamuntikan pang malamon ng Giganotosaurus ang bata pero agad na nakaakyat siya. Nang na-corner ng nilalang ang grupo ay matapang na kinuha ni Ian ang atensyon ng dinosaur at mabilis na hinagisa ng torch ang bibig nito. Pagkatapos ay umakyat rin siya ng outpost at ang grupo ay pumasok sa loob ng pasilidad ngunit ang Giganotosaurus ay malakas na inatake pa rin sila roon. Pero dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Claire sa higanteng nilalang ay napilitan itong umalis ng lugar. Kalaunan ay napagplanuhan ni Kayla na gamitin ang helicopter mula sa pinakamalaking gusali ng Byasin at paganahin muli sa control room ang Aerial Deterrent System o ang ADS upang makaalis na sila sa lugar.
Pagkatapos ay tinahak nila ang underground tunnel ng outpost upang matuntun ang sentrong gusali ng Byasin, dahil naman sa malaking sunog na nadulot ng mga giant locusts sa buong kagubatan ay mabigat ang kalooban na pinag-utos ni Dodgson na papuntahin sa loob ng emergency containment facility ang lahat ng mga empleyado pati na ang lahat ng uri ng dinosaur nila. Hindi nagtagal ay natuntun ni Claire ang control room ng Byasin na nilikas na ng mga empleyado at nang napansin ng babae na hindi sapat ang power supply ng pasilidad upang ma-activate muli ang ADS ay minungkahi ni Ramsey na i-shutdown nila ang primary system ng Byasin. Sa sunod na eksena sina Owen ay pumunta sa water treatment center upang hanapin si Beta at nang nagpakita sa kanila ang batang raptor ay magaling na pinakalma siya ni Maisie at Alan. Nang umatake si Blue ay agad na binaril ito ni Owen ng pangparalisa. Sa kasalukuyan na yon ay sumakay si Dodgson ng Hyperloop pod upang makaalis ng sanctuary. Samantala sina Claire at Ellie ay pumunta sa server room ngunit nakakita sila sa sahig ng napakaraming nasunog na giant locust. Ilang saglit ay na-shutdown na nila ang primary system ng sanctuary at biglang nawala ng kuryente sa buong lugar pati na ang sinasakyang pod ni Dodgson. Ngunit nag-alarm at nagsimulang mag-reboot ang system at biglang nagwala ang mga insekto. Pero si Claire ay buong lakas na tinaga ang mga insekto pati na ang malaking makina ng primary system at sa wakas ay nagawang ma-activate muli ni Ian ang aerial deterrent system. Sa kasalukuyan na yun si Dodgson ay napilitang maglakad sa tunnel ng Hyperloop pod upang makaalis ng gusali ngunit biglang sinugod siya ng napakaraming Dilophosaurus na nagkalat sa tunnel at inatake siya ng mga ito. Kalaunan dala ang batang raptor ay nag-regroup sina Owen kina Claire sa control room at pinuntahan sila roon ni Dr. Wu. Pagkatapos ay nasabi niya sa grupo na plano niyang ayusin ang DNA ng lahat ng locust kapag napag-aralan niya ang DNA ni Maisie. Sinama naman ni Ramsey ang doktor palabas habang si Kayla ay nagawang matuntun ng helicopter ng Byasin at pinunta niya ito sa harap ng sanctuary. Pero dahil nasa loob ng pasilidad ang lahat ng dinosaur ay biglang nagpakita roon ang Giganotosaurus at ang Tyrannosaurus Rex at nagtuos uli sila sa pangalawang pagkakataon. Buong lakas na nakipagsagupaan ang Tyrannosaurus Rex sa Giganotosaurus. Subalit dahil mas malaki at mas malakas ang kalaban ay hindi nagtagal ay nagawa nitong mapabagsak ang T-Rex. Ilang saglit ay nagpakita sa lugar ang Therizinosaurus at ang Tyrannosaurus ay bumangon uli at tinulak ang Giganotosaurus sa mahahabang klonang nilalang upang matapos ito. Sina Owen naman ay sumakay na ng helicopter at nagmadaling umalis ang grupo sa Byasin Sanctuary. Pagdating nila sa airport ng Byasin ay binunyag ni Ramsey sa media ang mga korupsyon ng kumpanya habang ang iba ay ginagamot ng mga paramedic at kalaunan ay umalis na sila sa lugar sakay ng isa pang helicopter. Makalipas ang ilang araw sina Alan at Ellie ay tetestigo sa Senate hearing na kasama si Ramsey bilang whistleblower patungkol sa korupsyon ng Byasin. Maya-maya sina Owen ay binalik na si Beta kay Blue at tila nagpasalamat sa kanila ang raptor bago ito umalis. Sa sunod na eksena si Dr. Wu ay nagtagumpay ng maayos ang DNA ng mga giant locust sa buong mundo. Mula naman sa utos ng United Nations ay itinalaga nila ang Byasin Valley bilang bagong tahanan ng mga dinosaur upang doon sila manirahan ng malaya at malayo sa mga tao. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.